check, check. Sound check, check. Sound check. Jabs. Jab. Palakas nitong 11. 11. Sound check. Check, sound check. Check, check. Check. Sound check. Check, check. Sound check. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At muli po ay papuri po sa ating Panginoon. At muli po bigyan po natin ng isang malakas po na palakpak yung ating Panginoon. Sa lahat po ng nandirito po ngayon at sa papunta pa lamang po sa ating gawain sa gabing ito, sa ating midweek, ay isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. And muli po, pwede po natin pong i-share po yung link po natin. Pwede po natin i-comment po dyan yung mga friends po natin sa Facebook. Para kahit po sila po ay makapakinig po ng salita po ng ating Panginoon. At I know yung ilan po sa atin po ay galing po sa trabaho, pagod po. Yung iba po galing sa school. But siyempre po ay mahalaga pa rin po na makapag-rest po tayo sa pamamagitan po ng salita po ng ating Panginoon sa gabi pong ito. At sa mga pupunta pa lamang po ay ingat po tayo, magsama-sama po tayo para pumuli po, purihin, pasalamatan po yung ating Panginoon. Na siyempre po, ay makapakinig po ng kanyang mayamang salita. Nung last week po ay pinag-usapan po natin ay tungkol po sa pag-appreciate po sa creation ng ating Panginoon.
sa kanyang provision and sa guidance po ng ating Panginoon. Ngayon po, ay panibagong challenge po yung nais po na ituro po sa atin ng ating Panginoon. Kaya bago po natin mapakinggan po yun, ay bigyan po muna po natin ng masasayang awitin ng ating Panginoon. Sa gabing ito, ini-invite po natin yung bawat isa and at the same time po, yung ating tagapagpaawit po, tutugtog po sa gabing ito para po sa ating Panginoon. Good evening po muli sa ating lahat. Sino po ba yung ramdam yung pagpapala ng ating Panginoon sa gabing ito? Hindi lang sa gabing ito, every day. Amen. Habang pinakikinggan ko po yung mga awitin natin ngayong gabi, sobrang naramdaman ko po yung pagpapala ng ating Panginoon sa aking buhay. Actually, hindi lang naman ako, alam ko pong kayo, ramdam nyo rin po yun. Pero sa akin kasi ay sobrang ramdam ko sapagkat sa kabila po ng lahat ng mga pinagdaanan ko, isa lang po yung nandoon. Kaya nandirito pa rin ako. Kaya nagpapatuloy akong matibay, kaya nagpapatuloy tayong matibay. Dahil nandyan yung Panginoon, hindi nagsasawa na gabayan tayo, hindi nagsasawang pagpalain tayo, at hindi nagsasawang bigyan tayo ng chance para lumapit at magbago. Sa kabila po ng lahat ng ating pagkakamali, sobrang pinagpala po talaga tayo dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya po, inanyayahan ko po ang lahat, inanyayahan po namin ang lahat na tumayo upang pagpurihan po ang ating Panginoon. At let's sing Jesus sa buhay ko para po sa ating panimulang awitin. Magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko
Sa atin pong susunod na awitin, let's sing Salamat Panginoon. Siyasa buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, at tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord, thank you po. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy mo pong paggabay sa amin. Alam po namin na walang nalilingid sa iyong mga mata, Lord God. Alam ko pong kilala mo ang mga puso namin. At salamat po, Lord God, dahil patuloy mo po kaming iniingatan. Patuloy mo po kaming ginagabayan. Thank you po sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen.
And praise God po sa ating pong mga awitan sa ating pong Panginoon. Yan. Magandang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid. Yan. And this night ay panibagong appreciation yung ating pong mapapakinggan. Kasi ito pong buong halos March, ay ang pag-uusapan po natin will be about appreciation or yung ma-appreciate natin yung mga kapwa po natin o yung mga bagay po na nangyari sa buhay natin. Last Wednesday, with Brother Gardy, ay pinaalalahanan po tayo na we need to appreciate God sa buhay po natin. And ngayon po bang araw po na ito, na-appreciate po ba natin si Lord sa mga ginawa niya sa atin? Yan. May mga binigay po ba sa inyo si Lord ngayong araw po na to? Meron po? Meron. Material? Meron po ba material na binigay sa inyo? Meron? Pangangailangan, pinagkalooban po ba kayo ngayong araw na to? Meron po ba nagkulang ngayong araw na to, mga kapatid? Wala, no? Sumobra. Meron. May mga sumobra, praise God. Ano? Sana all throughout this midweek natin na darating, ay mas ma-appreciate po natin yung ating pong Panginoon sa ating pong buhay. And sa gabi po na ito, panibagong paalala po yung gusto pong ma-appreciate sana natin. Ano po? And isa po dito sa ating pong kailangang matutunan, mapaalalahanan, ma-remind tayo, sabi po rito mga kapatid, we need to appreciate others. Pwede po ba kayong tumingin muli sa ating kapaligiran? Ayan. Tandaan niyo po yung mga mukha na inyong nakita. Wag niyo po silang kalilimutan mga kapatid. Kasi ang appreciation pala natin sa ibang tao, we are here to build each other up. Tandaan po natin nagbibuild tayo pataas. Ang mga Kristiyano, hindi po tayo nagbibuild pababa. Kaya pwede nyo po bang sabihin sa katabi mo, hindi pwedeng pababa. Ayan, kailangan pataas. Wala pong magpapababa, wala pong maghihilahan sa atin pababa. So from 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, ito po yung pinaka-key verse po natin sa pag-uusap po natin ngayon, tungkol po sa appreciation po natin sa kapwa po natin. Lalo na po sa mga kapwa natin mga mananampalataya. Mga kapatid, sa mundong ginagalawan po natin, we are filled with criticism and comparison. Tama po. Kahit saan ka tumingin, may mga ayaw sa'yo, merong may gusto sa'yo, merong mga critics, merong mga comparison. Bakit siya? Bakit ikaw? Buti pa siya? Buti pa ikaw? May mga ganon. Nakukuha po natin. Merong comparison, merong criticism, and sa gabi po na ito, we need to choose appreciation. Kesa po mang-critic tayo, kesa mag-compare tayo sa ibang tao. Kahit po mga bata na nakakaunawa na hanggang sa pinaka-nakakatanda po sa atin, kailangan po natin ng appreciation. Amen po. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo, I appreciate you? Ayan. So, yung mga katabi po natin, yan ang una. Kapag lagi niyo po yung katabi, yan, sila po yung isa sa mga dapat nating na-appreciate sa ating pong buhay. And bilang mga lingkod ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay tinawag to build each other up, to appreciate one another. Yan pong katabi po ninyo, bigay yan ng Panginoon. Amen po. Ay, yung iba, hindi naniniwala. Ayaw nung iba. Mukhang iba ang nagbigay sa kanila. Yung mga katabi natin, bigay yan ni Lord. Ano po? Nasa likod natin, bigay ni Lord. Na kanan, kaliwa, bigay yan ni Lord. Ano po? Kaya we need to appreciate everyone. Ngayon, bakit ba natin kailangan ma-appreciate yung bawat isa? Merong good things sa bawat isa, meron ding mga hindi masyadong good things sa bawat isa. Pero sa kabila po ng yon, kailangan matutunan nating ma-appreciate yung bawat isa sa atin. Ngayon, bakit? Tatlong rason, sabi po rito, mga kapatid. Una, ang pag-appreciate po kasi natin, it reflects ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ang isang Kristiyano marunong mag-appreciate, yan po ay nagre-reflect ng pag-ibig ng Diyos. So tayo po kasi sa mga Pilipino, hindi po tayo uso yung na-appreciate kita. Parang hindi siya bukang bibig sa atin. Ang bukang bibig natin, salamat. Salamat sa ginawa mo, salamat sa sinabi mo. Yun yung ating appreciation. Pero kasi sa ibang bansa, yung appreciation tsaka thank you, medyo magkaiba sila. Ng way kung paano sila sasabihin. But sa gabi po na ito, it reflects yung pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa verse natin, yung pong key verse natin, therefore,
encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Alam niyo po ba mga kapatid, tayo po pala sa oras po na ito, hindi natin namamalayan na bibuild na rin po pala natin yung bawat isa. Hindi natin napapansin na iaangat na rin po pala natin yung bawat isa. Hindi natin napapansin sa mga maliliit na mga bagay na nasasabi, nagagawa natin, our brethren, our brothers and sisters in Christ, ay naiaangat po natin sila. Pero, at the same time, kung gaano kaliit na naaangat natin sila, ganon din kaliit minsan na hindi natin napapansin na ibababa din natin sila. Kaya sa gabi po na ito, we need to appreciate one another para ma-reflect natin na mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Si Paul, in-encourage niya yung mga taga-Thessalonica na magkaroon sila ng encouragement, uplifting one another. Ngayon, sa atin po, ang true application po ng appreciation, it's not just through words, it should be also sa action na meron tayo. Ma-appreciate natin yung bawat isa. Pwedeng i-treat natin sila, pwedeng pasalamat tayo sa kanila, or whatever action na pwede natin gawin to appreciate yung mga tao sa paligid natin. Ngayon, may 3 lugar dito na pwede natin, o 4 na lugar na pwede po tayo mag-appreciate bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon. Number 1, sa mga magulang po dito, sana yung mga magulang na-appreciate ninyo ang inyong mga anak. And alam ko naman po, almost lahat naman po ng parents na nandito, nagagawa ito. And sa mga future parents din, o kaka-start pa lang, di ba? Ayan, si Brother Boy, di ba? Ayan, mga kaka-start pa lang. And it is for everyone na ma-appreciate natin ang inyong mga anak. And then vice versa. Sa mga anak naman po na naririto, sana ma-appreciate din natin ang ating mga magulang. Minsan kasi natitake advantage ng both sides eh. Kasi nakasanayan na, lagi nang nandyan. So minsan hindi na natin na-appreciate. Kailan na lang na-appreciate yung presence ng family? Kapag wala na. Nakakalungkot po kanina, doon po sa service namin sa Sister Terry, na minsan talagang doon natin marirealize na aabot pa muna dapat sa senaryo na ganun bago tayo maka-appreciate, bago tayo dumating sa pagpapasalamat kasi ganito, kasi ganyan yung ginawa mo. Mga kapatid, ngayon pa lang po, as we have this opportunity, let's appreciate our parents and then yung mga children na ipagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Pangalawa, sa church naman po, mga leaders and members, we need to recognize each other para ma-avoid na natin sana yung culture ng criticism. Yes, there's a constructive criticism, part yon ng pagiging Kristiyano po natin, pero sana po, mas mapairal po natin to recognize yung ginagawa ng bawat. Alam niyo po, marami po tayong ginagawa sa church na minsan hindi na na-appreciate sa harapan. Tama po? Maraming mga lingkod ng Panginoon na hindi natin alam kung anong ginagawa nila from Monday to Friday, Monday to Sunday, para sa ating pong Panginoon. Ma-appreciate po natin sila. Bakit ba ganito? Bakit ba meron tayong mga sound system na naririnig natin? Bakit ba nagiging maayos yung takbo ng church? Salamat sa mga elders, deacons, sa mga hindi masyado nakikita po sa paglilingkod, sa Sunday school teachers natin, sa mga nagmi-ministry sa mga cell groups. Ang dami pong mga hindi na-appreciate kasi ang lagi lang natin nakikita dito po sa may gitna, yung nabibigyan ng spotlight. Pero ang dami pong mga kapatid natin, leaders and members that needs recognition para po maboost din sila doon sa paglilingkod po nila. Itatakil natin yan mamaya. Pero sana po mga kapatid, let's avoid yung criticism. Alam niyo po, nasanay na kasi tayo sa culture natin eh. Yung i-criticize natin, ay mali yung ginawa niya, ay tama yung ginawa niya, ay hindi masyadong maganda, ay ganito, ay ganito. Mga kapatid, let's appreciate. Baka yun yung best niya today. Pero bukas magiging best pa ulit siya. So let's appreciate kung ano yung ginagawa ng mga lingkod po ng Panginoon. Baka yan yung ako nga po, looking back po dun sa una ko pong message dito sa 20th. Yung PowerPoint na ginawa ko. Nung ginawa ko yun, sabi ko ito na yung best ko. Nung tinitignan ko siya ngayon, sabi ko ako ba gumawa nito? Kasi sabi ko ba't parang ang pangit nung gawa ko? Kasi ito yung best natin that time. Nakukuha po natin. And then as you mature, as you grow in faith, na-appreciate ka ng mga tao, you improve. Kasi na-appreciate ka ng mga tao sa paligid natin. Kaya yung mga kapatid natin sa pananampalataya, if we want them to continue serving, appreciate them. Small things, big things, appreciate natin yung mga kapatid natin. Yung mga sleepless night, alimbawa, pinag-pray ka, napuyat sila sa pagpe-pray sa'yo,
appreciate natin sila. Hindi natin alam kung anong hirap yung kanilang pinagpe-pray para lang ma-receive yung blessing na meron tayo. Di ba po? Papasalamat. Kaya mga leaders and members, let's appreciate one another. Meron kaming hindi nakita, na nakita po ninyo, sabihin niyo po sa kanila, Brad, sis, na-appreciate ka namin. Kasi ginagawa mo yan. Di ba po? And katulad nun, yung iba po nating mga kapatid, yan, si Brother Ben, di ba, minsan di natin siya nakikita, pero siya yung nagkikip ng malinis po yung church natin. Pasalamat tayo na nawawalis, napupunasan, ano po. So sa bawat isa po sa atin, sana po let's appreciate yung bawat isa. And maboost po yung bawat isa to serve even more. Sunod, eto pong dalawa, pinagsama ko na po, pagdating sa school, pagdating sa trabaho, sana po ma-appreciate din natin yung mga taong nakapaligid po sa atin. Although, medyo mahirap to kasi toxic traits minsan madalas sa trabaho, pwede rin sa school na ang daming mga nagbabadmouth sa'yo, ang daming nagbabackstab sa'yo, ang daming mga kasalanan na laganap doon. Parang ang hirap silang appreciate. Let's appreciate that through them, you are growing up. Through them, you develop patience. Through them, nakikita mo, napapalaganap mo na mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung saan man po tayong environment naroroon, paglabas natin ng church, let's be appreciative. Ano po, sa mga taong nakapaligid sa atin. Let's appreciate, nag-aaral ka. Let's appreciate na meron kang work. Ano po, kasi hindi lahat nagkakaroon ng trabaho ng mabilisan. Hindi lahat nakakapag-aral ng maayos. So ipagpasalamat po natin yung mga bagay po na ito sa ating Panginoon. Kaya nga po isang simple thank you lang. Dahil nga sabi ko po sa inyo kanina, ang mga Pilipino hindi sanay sa I appreciate you eh. Isang thank you lang, alam niyo po, you can change someone's day. Alam mo yung malungkot siya, mabigat siya, pero bigla ka nag-thank you out of nowhere. Minsan bakit ka nagte-thank you? Bakit? Anong meron? Kasi meron palang nagawa ka sa kanya, nasabi ka sa kanya, that you inspire him or you inspire her in a good way. Kaya mga kapatid sa atin po, mahirap po ba magsabi ng thank you? Salamat. Pwede niyo po bang pagpasalamatan yung katabi po ninyong salamat? Di ba kanina, inaawit natin, mabilis mag-thank you kay Lord. Ano po? Sa ibang tao, sana matutunan din nating magpasalamat sa kanila. Baka ang tagal na ng huling thank you mo sa katabi mo. Baka laging bigay ng bigay sa'yo, tulong ng tulong, pero hindi ka na papasalamat. Baka sama na ng loob yung nabubuo sa kanya. Hindi na maganda yung nangyayari. Kaya mga kapatid, bakit tayo mag-appreciate? Kasi it reflects God's love sa bawat isa. Pangalawa, appreciation, it strengthens the relationship. Tandaan niyo po ito, both kay God and then sa atin, and then sa bawat isa po sa atin. Kapag na-appreciate natin yung bawat isa, tumitibay ang relasyon. Ano pong sabi sa Romans chapter 12 verse 10? Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. So humbling before others. Ano po, ito rin po yung way natin to appreciate, to strengthen. And then sabi pa po rito sa Psalm 16:24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Totoo po yun, di ba? Pwede niyo po bang sabihan ng something good yung katabi niyo ngayon? Ano po napapansin niyo sa kanya? Mabango ba siya? Maganda ba yung buhok niya ngayon? Maganda ba yung damit? Bagay ba yung damit niya sa kanya ngayon? Kung bagong gupit po sila, ang pogi mo naman sa bagong gupit, o ang ganda mo naman, bagay. Meron po ba kayo na-compliment sa kanila, mga kapatid? Meron naman. Di ba? Totoo yung sinabi ng Psalm. Sabi niya, kapag tayo nagbibigay ng magagandang words, it is sweet to the soul. Kinikilig. Natutuwa tayo. Namimilipit tayo sa saya kasi parang walang nakapansin, pero siya lang yung nakapansin sa'yo, di ba? Na parang iba ka ata ngayon. Parang si Brother Yeye kanina. Sabi niya, pogi ko daw. So parang kinilig naman ako ng konti. So mamaya po, pagbaba ko, sabihan niyo po ulit ako para... De, joke lang po. So, ito po yung nakakatulong po. Huwag naman po nating bobolahin, Kasi baka mamaya hindi naman totoo. Sinasabi pa rin natin na ito pala yung nangyayari. Mga kapatid, let's be honest pa rin sa bawat isa. Ngayon, paano natin ito magagawa? Paano yung application na to? Sa mga magkakaibigan, tayo po ay meron pa ring mga kaibigan. Bata, matanda, young adult, lahat tayo, meron tayong mga friends. And how can we appreciate them to strengthen the relationship? It is an encouragement to foster unity and trust. Alam niyo po, pag nagkakaroon tayo ng appreciation, lalo na pag genuine appreciation, nabubuo yung tiwala dito.
nabubuo yung unity, nagkakaisa tayo. Kasi alam mo na meron tayong something in common. Alam mo na nagkakasundo tayo in some other aspects ng buhay po natin. Kaya sa mga magkakaibigan po dito, sana ma-appreciate natin sila sa buhay po natin. Sana ma-appreciate natin yung mga kaibigan po natin. Recognize nyo yung kanilang mga ginagawa sa relationship para mapatibay, para mapaganda yung relasyon. Let's recognize this. Alam niyo po kasi, kapag hindi po tayo nakakapag-appreciate ng mga kaibigan po natin, ng mga tao sa paligid natin, ano nangyayari? It leads to bitterness and division. Nakakuha po? Nagiging bitter yung tao pag hindi siya na-appreciate. That's the reality. Yung parang wala nang nakaka-appreciate sa'yo, ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang gawin to kasi wala namang nakaka-appreciate sa atin. Ganon din sa loob ng bahay, di ba? Ano na lang, di ba? Lagi ko ito naririnig. Ako minsan nasasabi, lamok lang naman ako, usok lang ako dito eh. Wala naman ako ambag dito. Kasi hindi tayo na-appreciate kapag ganun yung ating nararamdaman. Kaya sa bawat isa po sa atin, sana po mas ma-recognize natin yung worth ng bawat isa. Kasi may worth, may value yung mga kapatid po natin sa pananampalataya. Sa 1 Corinthians, sabi ni Pablo, tayo po ay katawan ni Kristo. Each have parts. Maliit o malaki, you have a part sa iglesia ng Panginoon. Kaya po, let's recognize yung ginagawa ng bawat isa. Naunawaan po? Pangalawa, sabi po rito, we need to, ano po nakalagay dyan? Yan, sustains love and commitment. Pagdating po sa mga mag-asawa, yan, sa mga may asawa po, taas pong kamay, hindi po magtataas. Ayan. Ayan, sa mga may asawa po. Ayan. Kailan po huling yung na-appreciate yung mister ninyo, yung asawa ninyong babae? Kailan po? 10 years ago. 20 years ago, nung uli ko siya na-appreciate. Mga kapatid, alam niyo po, sa marriage, isa pong susi dyan yung ma-appreciate ninyo yung ginagawa ng bawat isa. Kasi pag tumatagal kasi yung relasyon, alam niyo po yung mga unang beses, pangalawa, nakakapag-thank you tayo. Pero kapag nakakasanayan mo nang nagagawa sa ito palagi, minsan hindi na natin na-appreciate eh. Ano nangyayari? Hinahanapan na natin. Bakit hindi mo na ako minamasahe? Bakit hindi mo na nagsasabi na ang ganda ko pag bagong gising? Bakit hindi mo na ginagawa? Di ba nakukuha po natin? Sa family and even sa husband, wife, pati sa anak, pag hindi na nangyayari po ito, hindi na po nasusustain yung love and commitment. Kaya sa bawat isa, sa mga may asawa at mga mag-aasawa in the future, yan, sa mga youth po natin, sana matutunan natin yung appreciation palagi. Wag na wag mawawala yan sa relasyon. Kasi yan po ang magpapatibay ng pag-ibig, yan po ang magpapatibay ng relasyon ng bawat isa. Then sunod, ang pag-appreciate po natin to strengthen the relationship is to strengthen the body as well. Hindi kasi po pwedeng, halimbawa, kamay ka. Kunyari, eto po tayo, ang parte mo sa katawan ni Kristo, kamay ka. Pero hiwalay ka. Hindi po pwede. Ano po? Hindi po pwedeng kamay ka pero nakahiwalay ka sa katawan. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan connected ka sa katawan. Kailangan connected ka. Hindi po pwedeng hiwalay ka kaya nga ayaw ng Diyos ng division. Gusto ng Panginoon unity. Kaya it should strengthen the body of Christ. Palalakasin natin through appreciation ng bawat isa. Kaya po sana po mapatibay natin yung relasyon po natin. Kaya pwede po ba tayong isip tayo ngayon mga kapatid? Meron po ba kayong nakikita, naiisip, ng mga tao na hindi po na-appreciate? Meron po ba kayong dito sa church, dito sa school, sa trabaho, sa family, baka meron po kayong kakilala na baka hindi po sila na-appreciate o hindi nyo sila nasasabihan minsan ng salamat bro, salamat sis, salamat sa ganito. Mga kapatid, sana po ay ma-appreciate po natin yung mga ganong klase sa ating pong mga buhay. Mga po natin? Kaya nga po, di ba, isang halimbawa na lang po dito ng, di ba, kanina, si Kuya Ben, sa paglilinis, Sunday school natin, yan, yung mga program natin, yung ginagawa ni Sister Carol, pagka, hindi natin, nandyan na, nakaprint na, kukunin na lang natin. Minsan, di natin natatanong, sino bang gumawa nito? Sino bang nag-design nito? Bakit tayo merong kopya every Sunday? Minsan, di na natin napapansin kasi akala natin, normal na to. Ito na yung nangyayari. So, mga kapatid, let's be appreciative. Ganon din po sa mga kapwa po natin. Sana po mas ma-appreciate po natin sila para mas strengthen yung relationship natin sa kanila. Pangatlo at panghuling dahilan, mga kapatid, sabi dyan, yung appreciation po kasi natin, it imitates Christ. Nagagaya natin yung ating pong Panginoong Jesus. Bakit po?
Sabi po sa verse natin sorry po, hindi ko po napalitan yung verse. Matthew po yan. Ano po? Yan po yung time na may kinukwento po siyang parable. Alam mo, hindi ko po nalagay yung verse. Pero that should be Matthew 25:21. Sabi po dyan, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Sarap pong pakinggan, ano? Pag si Lord yung naka-appreciate sa atin, "Well done, my good and faithful servant." Ibig sabihin po mga kapatid, kung si Jesus nakaka-appreciate, sana tayo rin. Makapag-appreciate din po tayo ng ginagawa ng bawat isa po sa atin. Kasi kung si Jesus, na-acknowledge niya po yung mga bagay po na yan, He appreciates people even in their weakness. Diba? Kahit po mahina, maliliit lang yung nagagawa natin, the Lord can appreciate it. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, our labor is not in vain. Lahat ng ginagawa natin para kay Lord, walang nakaka-appreciate the Lord. Kitang-kita niya yun, mga kapatid. Pero minsan, kailangan din natin ng someone to tell us na, Brad, sis, yung ginagawa mo para sa Panginoon, hindi yan nababaliwala. Nakukuha po natin. Kaya sana po, mga kapatid, mas ma-appreciate natin yung bawat isa. Mas mabigyan natin ng value yung ginagawa ng ating pong mga kapatid sa pananampalataya to keep the serving na ginagawa nila sa ating Panginoon na magpatuloy pa at magpatuloy. Hindi lang sa church, even sa family. Pag hindi na na-appreciate sa loob ng family, nawawala na rin. Sa trabaho din, di ba po? Nawawalan tayo ng gana sa trabaho. Nawawalan tayo ng gana sa iba't ibang bagay kapag ka-feeling natin, hindi na tayo na-appreciate. Hindi na nakikita yung value na meron po tayo. Kaya sabi po rito, mga kapatid, we need to shift from complaining to encouraging. Basta puro tayo reklamo, kulang ka sa ganito, Brad, kulang ka sa ganito, sis, gawin mo pa to, gawin mo pa yan. Let's appreciate na lang po yung ginagawa po natin na ma-encourage pa po natin sila. Alam mo, kulang ka lang sa ganito, pero ipagpatuloy mo, madadagdagan mo pa yan sa susunod. Kesa mag-complain tayo, bakit ganito, bakit ganyan, kulang sa ganito, bakit ganyan yung nangyayari. Mga kapatid, let's encourage na lang. Ano po? To keep moving forward and malayo po yung mararating natin kesa mag-complain. Yung complain kasi walang mararating yun pero once you encourage other people, malayo po yung mararating po natin. Ano po? Kaya sa bawat isa po, mga kapatid, sana po, wag na tayong di ba, ano po yung uso pong hindi pala uso yun. Lagi na tong motto, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang, ayan, lagi ko tong sinasabi sa inyo, minsan, nangungongo tayo di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang ngawa. Laging nangyayari yun, Gusto natin maawa sa atin si Lord, pero tayo ngawa lang ng ngawa. Gusto natin reklamo, Lord, bigat na ako, Lord, eto na, Lord, Lord, Lord. Pero nawawalan tayo ng action sa sarili natin. Imbis na magreklamo, let's encourage one another. Appreciate po natin yung bawat isa. May kulang yung nakita mo, tayo na yung kumilos. Kesa maghanapan pa po tayo ng mga mali ng bawat isa, let's encourage one another. Siyempre po, yung kasalanan, hindi po yun dapat pabayaan. Pero the point is, lahat tayo may weakness, lahat tayo nagkukulang, let's fill each other up. Kaya nga po sabi dun sa title natin kanina, appreciation, let's build each other up. May pagkukulang yung kapatid natin, nandyan tayo para pumuno. Kasi hindi naman tayo perfect Hindi ako magaling sa ganito, magaling ka sa ganyan. Magtulungan po tayo. Huwag tayo maghanapan na kulang ka sa ganito kulang ka sa ganyan No, let's build each other up, mga kapatid. From complaining, start encouraging. Sana po, mas mapakita natin yung words and action natin sa pamagitan ng gratitude. Sana maging mas ma-appreciative tayo sa mga kapatid po natin sa pananampalataya. And let's see to it na kapag tayo nagiging appreciative, lahat tayo nagiging encouraging sa bawat isa, mapapansin nyo po, yung mga blankong upuan po dyan, mapupunan po yan. Kasi you are now starting to be an encouragement sa bawat isa. Na hindi tayo madi-discourage kasi nakikita, nabavalue na pala tayo ng ating pong mga kapatid. And ang appreciation po kasi, it reminds us na meron tayong value. Can you say to the person beside you, mahalaga ka, kapatid?
Sa likod din, yung mga, kung meron kayong malapit sa likod, sabihin nyo sa kanila, mahalaga ka kapatid. Ano? Hindi po pwedeng sabihin natin na, wala, ano lang ako dito. Ito lang ako. Maliit lang ako sa church. Ito lang ako. Sila Brother Dave at Brother Gardy na may lagi nakikita. No, mga kapatid. Lahat tayo mahalaga dito. Nagkataon lang po na kami po yung nandito ngayon. Ano? Hayaan nyo po, mamaya, baka susunod. May iba po kayong makikita dito. Di ba? Pag youth month, may iba po tayong nakikita. So mga kapatid, sana po, ma-remind natin yung bawat isa na meron pong value pa rin yung bawat isa sa atin. Ano po? And sabi dito, mga kapatid, sabi sa conclusion natin, appreciation is a powerful way to reflect God's love, strengthens relationship, and follow Christ's example. Yung mga kapatid, sana po, simula ngayon, mas ma-appreciate na natin yung bawat isa. May makasalubong ang kapatid natin sa pananampalataya, pasalamat tayo sa kanya. Baka meron ka nakita na ginagawa niya sa labas. Minsan, hindi lang sa loob ng church yung ginagawa ng mga kapatid po natin. Minsan, may mga ginagawa sila sa labas. Let's appreciate them. And makikita natin, gulat ka, nandun na yung init niyan sa paglilingkod. Kasi nakikita at na-appreciate yung ginagawa niya para sa Panginoon. Kaya simula sa araw po na ito, last week, last Wednesday, na-appreciate natin si Lord. Ngayon, let's appreciate yung mga kapatid natin. Your family, mga taong dumaan sa buhay natin, let's appreciate them. Hindi sila nagtagal, pero let's appreciate them. May mga people come and go. Lumiliit yung mga circle natin, pero let's appreciate them. Na nakatulong sila kung sino tayo ngayon. Na na-develop tayo because of them. Nag-mature tayo because of them. Kaya mga kapatid, mas maging ma-appreciative tayo, pasalamat tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. Let us all pray. Lord God, na lubos na makapangyarihan sa lahat, Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin. Kung minsan, hindi na namin nakikita na ipagpapasalamat, Lord God, yung mga ginagawa ng mga kapatid po namin sa pananampalataya, Lord God. But Lord, thank you for this reminder tonight na, Lord, sana po mas maging appreciative kami sa mga taong nakapaligid sa amin. Especially, Lord God, sa mga kapatid namin sa pananampalataya. In order for them and for us to continue serving you with passion, with fire, Panginoon, na meron kaming enthusiasm na maglingkod pa, eagerness, Panginoong Diyos, na gawin ang lahat ng bagay nito para po sa inyo. Kasi, Lord God, meron kaming halaga, meron kaming parte na kailangan naming gampanan sa inyo pong kingdom, Panginoon, dito po sa mundo. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga kapatid po namin na naglalaan ng oras nila. Salamat sa mga kapatid namin na naglilingkod kahit walang nakakakita. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin na pumupunan ng mga bagay na pagkukulang ng mga kapatid po namin. Panginoong Diyos, alam mo ang mga puso po nila. Alam mo, Panginoong Diyos, mga pangangailangan po nila. And Lord God, I pray that you bless them, Lord God. Alam namin na hindi mo sila pagkukulangin because our labor is not in vain. You know whatever na efforts yung ginagawa man po namin, ano man pong mga bigat sa buhay po namin, but we still serve, Panginoon, yung mga kapatid po namin sa pananampalataya. Kaya Lord, maraming salamat po. Alam namin na sa pagkatapos ng midweek po na ito, ay magiging mapagpasalamat kami sa inyo at magiging mapagpasalamat kami sa mga taong nakapaligid po sa amin. Lord, we praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, praise God po at papuri po sa ating Panginoon. Kaya kung meron po tayong nais pong i-appreciate na hindi po natin kasama, pwede po natin i-chat po yun or i-call po natin po mamaya. And let us appreciate yung bawat isa po sa atin. Thank you po sa paalala po ng salita ng ating Panginoon. And dako po tayo sa ating mga balita bago po tayo dumako sa ating sharing sa oras pong ito. Siyempre po, yung unang balita po natin, yung ating every Sunday worship, 9 po yan ng umaga and sa hapon po ay 5:30. But this coming Sunday po, ay corporate worship lang po tayo. So, bali, 8 lang po tayo ng umaga mag-i-start. Medyo mas maaga po yun. Yan, alas 8 po ng umaga kasi po wala po tayong power po sa Olonga po. From 6 a.m. to 6 p.m. Kaya isang service lang po tayo. Pero the next Sunday, tuloy-tuloy na po ulit po tayo. Okay po? So, next po natin sa ating mga balita, yung ating midweek service. Tuloy-tuloy po yun every Wednesday. Meron din po tayong live para po sa hindi po nakakapunta. Pero mas in-encourage po namin na makasama po namin po kayo dito po sa ating bahay sambahan po every midweek po natin. Ayan.
Next po natin po yung ating nightlight every Friday at 7 p.m. So live on Facebook po yan. Sa mga hindi po nakapollow sa page po natin, follow po natin para nakasubaybay po tayo. Meron po tayong sinisiris na mga topic po natin para po sa ating nightlight. Ayan. Next po. Ayan. Ang ating mga cell groups, tuloy-tuloy po yan. Istapinac, Gordon Heights, and West Bakbak, tsaka po East Bakbak po natin. And yung bukas po, meron po tayong cell group po kay Brother John sa Gordon Heights po yan. Kung nais po natin maka-attend po, yun po ay 6 p.m. po ng gabi po. Kaya sana po ay makasama po namin po kayo. Ayan. Next po sa ating mga balita, yung ating mga weekly Bible study. Kung nais rin po magpa-Bible study o cell group, ay pwede rin po na i-message niyo po kami ni Brother Dave para may lead po natin, may handle po natin yung ating mga Bible study. Next po, yung ating prayer breakfast, every last Saturday of the month po yan. And yung prayer breakfast po natin ngayong March po ay gaganapin po sa Block 27 sa Gordon Heights po yun. Kaya kung nais po natin makasama po ay pwede po tayong pumunta po muna dito sa church po natin kasi mataas po yung lugar na yon at baka hindi po natin maakyat po. Kaya meron po tayong sasakyan, may service po tayo para makapunta po tayo ng sabay-sabay po doon. Ayan. And next po sa ating mga kabataan, yung kanilang CY po, Christian Youth Fellowship. Every Saturday po yan, at sa every Saturday, 4 p.m. Yan po yung mga ginagawa po nila. Yan po. Nung Saturday po ay nagkaroon po sila ng origami po yung ginawa po nila. Nung nakaraan naman po ay nagkaroon po sila ng parang painting to appreciate po yung mga creation po ng ating Panginoon. And kalaki po niyan para po sa mga kabataan din po natin. Malapit na rin po yung ating youth camp. Palakpakan po natin yung ating Panginoon. Alam ko po, very excited po yung mga youth po natin with the team at Trailblazers, serving God, serving with purpose. Ayan. So ngayon na rin po yung April at pag-pray din po natin po yan, yung panahon po natin. And syempre po, yung mga youth po natin na kung saan ay makasama po natin para sa ika-third youth camp na po natin po yan. Kaya sana po, suportahan po natin po yan. Ayan. Next po, meron pa po. Ayan, Yummy Fellowship, every once a month po yan, and yung date po natin, to be announced po yan, kaya sa mga young pro po natin, sana makasama po namin po kayo. And sunod po dyan, yung ating Dorcas Fellowship, sorry po, Dorcas tuloy, yung ating, tama po, no, yung kababaihan po natin, ayan, sa Saturday din po yan, no, Teacher G. Ayan, saang room po iyang gaganapin po? Sa baba po yan po. Ayan, room 5 po. Basta sa room po natin po gaganapin po. So sa mga kababaihan po natin, meron po tayong Dorcas Fellowship. Ayan. And kasabay din po yan, Brother Dave, yung Builders po ba? Meron din. Ayan. Builders Fellowship po natin. Yan po ay third Saturday of the month. Kaya sana po, suportahan po natin po yan. Ayan. Meron pa po tayong mga balita po. Ayan. So kung wala na po tayong mga balita, ay sa mga birthday celebrant po natin, batiin po natin ang happy birthday. Kay Brother Samson Icaldre, kay Sister Marisa, and kay Brother Leonard, and kay Sister Angelina Flores. Meron pa po. Ayan. So, yan po yung mga birthday celebrant po natin. Baka meron po dito nagdiriwan ng kanilang kaarawan. Ay, happy birthday po. Patuloy po tayong pagpalain po ng ating Panginoon. And habol din po namin yung Kalaklan po. Malapit na rin po yung anniversary po ng Kalaklan Church of Christ. Sana po, suportahan po natin. Ito pong April 12 na po yon. At dito po nagaganapin po yung kaya sana po suportahan po natin. And sa mga bisita po natin, welcome po. Meron pong bisita po si Sister Sheena. Ayan, kasama po natin po ngayon. Welcome po, Sister. And sa mga baka meron pa po dyan, welcome po. And sana po, magkita-kita po tayo next coming Wednesday po natin. Kung wala na po, tayong lahat po ay magsitayo at tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Lord, sa pagkakataon na maintindihan po namin ng mayamang salita mo. To appreciate, Lord God, yung bawat isa po sa amin, sa mga ginagawa po nila po sa amin, para ma-encourage po kami. At sa mga simpleng bagay, Lord, na ginagawa po nila na minsan hindi po namin nakikita, Lord God. Aming dalangin ang pagpapasalamat sa mga tao na ginagamit niyo, Lord God, para ma-encourage po kami, para magpatuloy sa aming pananampalataya at para mas makilala ka namin sa buhay po namin. Salamat, Panginoon. Kayo po yung patuloy na magpalat, mag-ingat sa inyong mga lingkod. And sa gabing ito, Lord God, sa bawat isa po sa amin, tinataas po namin po sa inyo, Lord God, sa kalusugan po namin, sa mga may karamdaman. Kayo po yung patuloy na magpagaling, Panginoon, sa bawat isa.
And ang bawat isa po sa amin, Lord, ilayin niyo po kami sa lahat po ng kapamakan, karamdaman, sa mga nagdiriwang sa kanilang kaarawan, sa mga magbe-birthday pa, Lord God, ingatan niyo po sila. Patuloy po nilang ma-enjoy yung kanilang kaarawan, kasama po yung kanilang mga mahal po sa buhay, na kung saan ay patuloy na naglilingkod po sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord God. Ano man po yung mga pangangailangan ng inyong mga lingkod, kayo po yung patuloy na mag-provide, Panginoon. Sa pag-uwi po namin, Lord, sa aming mga tahanan, ingatan niyo po kami at patuloy na makarating na ligtas sa aming mga tahanan. Salamat, Panginoon. Ano man po yung mga panalangin na hindi po namin nabanggit, tinataas po namin po sa inyo. At umaasa kami, Panginoon, na bibigyan niyo ng katugunan lahat ng aming mga panalangin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid, at papuri po sa ating Panginoon. And meron po tayong sharing po. Yan, sige po. Mag-grupo po muna tayo. Hindi po natin papakita yung question.